Hebrew chapter 11 verse 1. Pakibasa. Ate Alvin. Tignan muna natin. Tignan muna. Hinahanap nila. Hebrew 11:1. Alright. Nakita nyo. Pakibasa mo. Here. Sige. Hindi ba tayo magkakaiba rito? Verse 1. Verse 1. O sige. Huwag mo nagkatinumay. O, pakinggan natin. 11. Sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. You. What is faith? Ang pananampalataya. Meron kang ano? Paninindigan sa hindi nakikita. Step ulit, di ba? Pag sinabi kong mahal ko ang isang tao, paninindigan ko yun. Di ba? Pagka sinabi mo, Paglalaban mo. di ba pala mo? Maganda yun ano? Ipaglalaban kita. Kahit saan tayo, pag may katwira, ipaglaban mo. Pananampalataya, ano brother Lino? Pananampalataya, ang bagay na ano, na hindi nakikita. And that is faith. Nililinaw lang natin, ano? Kasi maraming klaseng pananampalataya. Maraming paniniwala. Sabi nga ni Anthony, paniniwala. Yes, paniniwala. And what kind of paniniwala? Paniniwala, bagay na hindi ko pa nakikita. Pero pinaniniwalaan ko. Ngayon, meron na ba kayong buhay na walang hanggan ngayon? Wala pa. Pero inaasahan natin yan. Hindi pa natin tinatanggap. Pero pinaniniwalaan ko, darating ang araw, darating ang oras, may buhay na walang hanggan. Ano gagawin ko? Hindi manatili ka. Manatili ka doon sa pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Now, pag-asa. Ano yung pag-asa? Pag-asa. Kausap namin yung ano, ay taning na ho ang buhay. Okay. Alam mo sa akin namin, ang buhay po natin sa lupa ay pansamantala. Sumampalataya tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari sa atin, pagparito ni Kristo atin, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Wala pa yun, pero inaasahan natin. Sapagkat Diyos ang nangako, and that is hope, pag-ibig o pag-asa. Alright, number 3. Pag-ibig. What is love? Maraming klaseng pag-ibig. Meron tinatawag na erotic love. Meron tinatawag na friendly love. Meron tinatawag na agape love. Ang pag-ibig, kumbaga sa Diyos, kapag sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos ay Unconditional. unconditional nga. Yes. Kaya mo ipaglaban. Kaya mong ipaglaban. Hindi mo kaya. Kaya mong ipaglaban. And this is a holy love, the godness of love. Pag-ibig maka-Diyos na mag-ibig. Yan nag-ano na, yung inaasahan at saka yung pagtitiwala mo. Yun. That's it. Pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, maka-Diyos na pag-ibig, meron kang tinatawag na pag-asa. At dahil may pag-asa ka, brother, Pananampalataya. meron ka na ngayong lubos na pananampalataya. Alright? Ngayon, ang conclusion, ang sabi ni Kristo, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ano? Sumasa kanya ba natin? Yes. Kung sumasa kanya kayo, basahin nyo ang Hebreo 10:25 bago tayo matapos. Pababasa ko sa ating mga kabataan. 10:25 ng Hebreo. Kung sinabi natin yes, ako'y sumasa kanya. Sabi ni Kristo, ang sumasa akin ay hindi laban sa akin. 10:25 ng Hebrew, pakibasa. Kasi, pakibasa. Gusto namin marinig lahat. Sige na, okay na. Okay, ayan na. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi patakasin ang loob ng isa't isa
lalong-lalo na kapag nakikita na papalapit ng araw. Ayun. Sabi Franz, huwag niyong pabayaan ang inyong pagtitipon, ibig sabihin pagdadalo, upang kayo ay magpalakasan. Ibig sabihin yung pagdadalo pala natin, huwag natin kakakabahan sapagkat dito tayo nagpapalakasan. Mamaya uuwi na tayo sa kanya-kanyang bahay. Haharap na naman tayo sa kanya-kanyang mga problema, haharap na naman tayo sa mga gawain. Pero pagka nagkatipon tayong magkakapatid dito, nagpapalakasan tayo sa isa't isa, lalo higit kung namamalas nyo na malapit na dumating yung ating sinasampalatayanan, yung inaasahan natin, yung iniibig nating Diyos ay malapit nang dumating. Amen ba? Kaya ang sabi ni Kristo, ang sumasa akin ay hindi laban sa akin. Pero ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Kaya kung tayo sumasa Kanya, binasa ni Franz ang sabi, huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Amen? Amen. Maraming salamat. Para po sa ating closing song, tayo po tumayo.